Genesis chapter 3, verse 6. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin yung araw sa ating daily devotion ay ang Satan's 3 attacks. Ang una pong katuruan na natutunan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo na attack on the flesh, lust of the flesh, ay yung mga tukso po ni Satanas lagi pong may kasamang flesh o laman. Kagaya po ng sexual immorality. Mula po noon, marami na pong nasisirang tao dahil sa pagnanasa sa laman. Hindi lang po ito about sa addiction to pornography. Pwede rin pong i-apply sa yung mga bisyo kagaya ng alak, o alcohol addiction, sigarilyo o nicotine addiction, yung pinagbabawal na gamot o yung drug addiction, yung pagsusugal o gambling addiction, tsaka pwede rin pong yung game addiction at napakarami pang iba. Ito po yung mga bagay na ginagamit ni Satanas para ipabagsakin tayo. Ang natutunan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo na attack on the eyes, lust of the eyes. Ito po yung ay isang addiction din. Isa na rito yung shopping addiction po. For example po, kapag nakikita pa natin may gamit po yung kakilala nating tao na wala tayo po iniinggit. Kaya kahit hindi po natin kailangan yung specific na bagay na yun, binibili natin dahil sa inggit, para lang ma-feel din natin na hindi tayo napag-iwanan o nalileft behind. So, ayun po yung lust of the eyes. Ito po yung feeling na gustong mong magkaroon ng magarang kotse, magandang bahay, tsaka yung kahit ano po pong ibang magarang bagay. Sa ganung paraan po tayo na-atake ni Satanas at nagre-resulta po ng pagbabagsak natin. At nakaka-apekto din po ng negatibo sa relasyon natin sa Panginoon Diyos. Yun po, kasi yun po yung intention ni Satanas, yung mapalayo tayo sa Panginoon Diyos, pero yung mapalapit tayo sa mga bagay sa mundo, pero mapalayo naman po yung relasyon natin sa Diyos. Ang natutunan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo na attack on the heart, pride of life, ay kagaya po ng sabi sa Genesis chapter 3 verse 6 na dapat naisin upang maging matalino. Ito, ang tinutukoy po rito is yung pinagbabawal po na prutas na gusto pong kainin ni Eva para maging matalino siya. Tsaka yung look nga po ng prutas na yun is kaakit-akit, tsaka parang masarap po siyang tikman. Doon pa lang po ma-apply na natin yung katuruan natin ngayon na lust of the eyes, lust of the flesh. Sa lust of the eyes po, yung parang maganda po yung prutas. Lust of the flesh is parang masarap. Tapos pride, ito na nga po. Gusto niyang maging matalino. Parang kasing talino niya na si Lord. Actually, yun nga po yung temptation dito. Yung gusto niya nang maging kapatay sa katalinuhan at lumebel kay God. Isa rin sa atake ni Satanas ay ang pride. Ayun po yung pride. Ito yung high view of oneself, yung pagiging arrogante. Ito po yung gusto mong tinitignan ka ng ibang tao bilang mataas. At yung gusto mo ikaw lagi yung sikat, tsaka nakakaangat sa lahat. Ikaw yung lagi yung maganda, pinakamalayo yung narating sa buhay, yun lang po. Marami po palang iba. Yun po yung atake ni Satanas para mailayo po tayo sa Panginoon Diyos. Kaya po, we need to rely on God's word and receive only what is given from above. Makinig po tayo sa Panginoon Diyos. Kung ano po yung pinag-utos niya, yun lang po yung gawin natin. Though, hindi, as a human, hindi po natin mape-perfect yun, but we need to do our best para po gawa po natin yung kalooban ni Lord. Tsaka we need to trust God. We need to have strong faith. Yun po. Tapos, we need to rely on God's word, and yun nga po, ito po kasing talatan na to na inaano natin ay about po siya kay Eva and Adan, kung paano po sila tinukso at kung paano po sila bumigay sa tukso ni Satanas. Sila po ay napahamak dahil hindi po sila nakinig sa Panginoon. Kaya rin po bumigay si Adan sa tukso ni Eva na kainin po yung prutas. Una po kasi kumain ng si Eva. Tapos parang binigay niya kay Adan. Tas si Adan naman, hindi niya inano yung pagiging leadership niya, hindi siya tumanggi. Nagbumigay din siya sa tukso. He didn't resist. Tapos
Kagaya po ng sinabi ko kanina, yun nga po, para maiwasan po yun, rely on God's word and only in God's word. Huwag po tayo makinig sa iba sa boses ng kalaban, sa boses po ni Satanas. Kasi po yung promise po ni Lord, maganda at nakakabuti po sa atin. Kailangan po nating pakinggan yung mga salita niya at kailangan din po nating sundan. Yung mga tukso naman po ni Satanas, masarap po siya, pero though masarap siya, pero sa huli, you will suffer. It will make you suffer. Yun lang po. Maraming salamat. God bless and mabuhay. Amen.